Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay abiso ang Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat sa panganib na dala ng Taalvag na muling namataan rin sa Calabarzon Region. Hindi bababa sa 20 lungsod at munisipalidad ng Batangas ang naapektuhan nito simula nitong ika-8 ng Oktubre at noong ika-9 naman ay sa karatig probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Rizal kung saan nauwi sa suspensyon ng klase ang ilang paaralan. Sa kasalukuyan, nasa kabuuang 714 na kaso na ng respiratory complaints na dulot ng Taalvag ang naiulat ng Department of Health. Karamihan sa mga apektado ay nakararanas ng pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, ubo at iba pang sintomas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy ang hakbang ng administrasyon upang matugunan ang mga banta ng climate change. Para sa detalye, narito ang ulat. Sa ika-10 taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kahandaan sa mga malalakas na sakuna. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na interbensyon ng administrasyon para sa pagtugon sa banta ng climate change at mitigasyon ng mga epekto nito. Aniya ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya ang isa sa mga hakbang upang mas paigtingin ang kahandaan ng bansa pagdating ng mga sakuna. Kaugnay nito, inilunsad ng Pangulo ang proyektong Handa Pilipinas na siyang nagpapakita ng mga inisyatibo ng administrasyon ukol sa disaster risk reduction and management. Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga NGO at pribadong sektor na tumulong para sa pagbangon at rehabilitasyon ng Tacloban matapos ang bagyong Yolanda. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay nagsagawa na ng pagresponde bilang tugon sa isang chemical spill na namataan sa Barangay San Miguel sa Bawan, Batangas. Nitong kamakailan ay ininspeksyonan ng PCG ang apektadong baybayin at natuklasang nagmula ang chemical spill sa isang pasilidad na nag-iimbak at namamahagi ng mga produktong kemikal sa ilalim ng isang tank lease agreement. Nakolekta na rin ng mga sample ng tubig mula sa 3 monitoring station ng PCG at ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office noong ika-5 ng Nobyembre. Samantala, nauna nang inilikas ang mga pamilyang nakatira sa coastal area ng Barangay San Miguel dahil sa chemical spill. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. 2 dayuhang pugante arestado sa Intramuros dahil sa kasong panggagancho. BOC pinigilan ang pagpapasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. PCG rumisponde sa naganap na chemical spill sa Batangas. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Lineup para sa second round ng FIFA Quali Tournament inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Department of Health o DOH na kinakatawan ni Officer in Charge Undersecretary at Chief of Staff Dr. Gloria Balboa at Health Promotion Bureau Director Rodley Carza ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Bangladesh nitong kamakailan lang. Ang delegasyon ng Bangladesh mula sa Ministry of Health and Family Welfare, Rural Development at Cooperatives ay bumisita sa opisina ng DOH upang alamin ang mga gawin ng bansa sa pagpapatupad ng ating National Tobacco Control Program. Ang nasabing kaganapan ay nagresulta sa mga talakayan at pagpapalitan ng mga pananaw sa pagitan ng Pilipinas at Bangladesh sa mga patakaran sa kalusugan, mga sistema at regulasyon.
Tinalakay ng FCCP kasama ang ilang mga kinatawan mula sa gobyerno at piling mga negosyante ang magandang epekto ng pamumuhunan at ang nararapat na pagbabayad ng buwis. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa naganap na Ease of Doing Business, Taxation and Investment Forum ng Foreign Chamber Council of the Philippines Inc. o FCCP, binigyan diin ng kahalagahan ng pamumuhunan at ang magandang epekto nito sa bansa. Dinaluhan ito ng ilang mga opisyal mula sa Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Inc., Singapore Philippines Association Inc., Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Inc., mga piling opisyal ng gobyerno at mga negosyante mula sa mga nabanggit na asosasyon. Ang kaganapan ay inumpisahan ni MCCI Chairman Datuk Edward Ling na nagbigay pahayag ukol sa pagtutulungan ng mga bansa at media na maiparating ang mensahe sa maayos na pamamahala at tamang pagbabayad ng buwis. Pahayag ni Ling, positibo ang kanyang pananaw sa pagpapadali ng negosyo na may integridad at profesionalismo. Sinuporta nito ng pahayag ni Ambassador Abdul Malik Melvin Castellino ng Malaysia kung saan ipinahayag niya ang pagpapabuti ng mga aspeto ng ekonomiya. And this investment will not only benefit the community itself, because I think we all need development, of course, to the raise the livelihood of our countries and our nations. And that is what we are striving for. Ayon naman kay Ambassador Constance C. ng Singapore, bukas sa mga oportunidad na negosyo ang bansa matapos ito banggitin ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa maayos at organisadong sistema ng negosyo sa Pilipinas. Truly, the wealth of nations is all about trade, and Singapore is ready to be a part of the Philippine growth story. I'm confident that we will find synergies and many more opportunities to further strengthen our cooperation. Sa kabilang banda, inihayag naman ni Taipei Economic and Cultural Office o TECO Representative Wallace Minganchao na isang malaking hamon ang pagbubuwis. The Philippines is definitely one of Taiwan's most important partners in ASEAN region. However, we hope the Philippine government authorities would also provide as much assistance as possible to the foreign enterprises in tackling with taxation issues. Samantala, ibinahagi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nais si Pangulong Marcos na iangat ang buhay ng mga Pilipino at ng bansa kung kaya't binigyang halaga nitong integridad, profesionalismo, digitalisasyon at transparency sa serbisyo ng ahensya. Binigyan linaw din niya na ang mga VAT refund ay aprobado hanggat sumusunod ito sa mga lituntunin na itinakda ng batas. Sa kabuuan, ang mga kinatawan ng FCCP ay layuning mapabuti ang ekonomiya ng bawat bansa at mapabilis ang proseso ng maayos na pamumuhunan at pagnenegosyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy na nagbigay ang Department of Migrant Workers o DMW ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 50,000 piso sa bawat OFW na bumabalik mula Israel. Kasama na rin ang reintegration assistance at job facilitation services para sa iba pang oportunidad sa trabaho. Bukod sa tulong pinansyal mula sa DMW, nakatanggap din ang bawat OFW returnee ng 50,000 pisong financial assistance mula sa OWA. 20,000 pisong livelihood assistance mula sa DSWD at 5,000 piso mula sa TESDA. Nagbigay din ng tulong medikal ang DOH sa lahat ng OFW returnees pagdating sa NAIA Terminal 3 nitong kamakailan. Samantala mula noong ika-7 ng Nobyembre taong kasalukuyan, nasa may kabuuang 184 na OFW na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. Dalawang dayuhang pugante arestado sa Intramuros dahil sa kasong panggagancho.
BOC pinigilan ang pagpapasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. PCG rumesponde sa naganap na chemical spill sa Batangas. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Lineup para sa second round ng FIFA Quali Tournament inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kasabay ng paggunita ng ika-10 taon ng pananalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang pabahay na programa para sa mga survivors nito. Ayon sa datos ng National Housing Authority, ang 31% o 54,000 ng 175,000 na inaitayong bahay ay bakante. Aniya, ito ay dahil ongoing pa rin ang pagsasaayos nito, partikular na ang supply ng tubig at ang lokasyon ng pabahay ay malayo sa hanapbuhay ng mga residente. Pumalo na sa halos 300% ang kaso ng tigdas na naitala sa Pilipinas mula nitong buwan ng Enero hanggang Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay ayon sa Department of Health na ayon sa pinakahuling datos ay mayroon ng 1,829 na kaso ng tigdas. Ito ay mas mataas kumpara sa 589 na kaso noong nakaraang taon. Para sa kaalaman ng lahat, ang tigdas ay isang nakakahawang impeksyon na nagdudulot ng mga pantal sa balat at mga sintomas tulad ng trangkaso, kung saan ang pagbabakuna ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkalat nito. Ayon sa pahayag na inilabas kamakailan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, sa pagtatapos ng taon malaki ang posibilidad na ang level ng tubig sa Angat Dam ay maabot ang target na antas nito na 210 meters. Inilahad ni MWSS spokesman Patrick Dizon na ang level ng tubig sa dam ay 208.66 meters na papalapit na rin sa normal na level ng tubig na 212 meters. Dagdag pa niya, ang mga projeksyon na ito ng antas ng dam ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng sapat na dami ng tubig sa panahon ng El Niño phenomenon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. Dalawang dayuhang pugante arestado sa Intramuros dahil sa kasong panggagancho. BOC pinigilan ang pagpapasok ng mga hindi dineklarang produktong pang-agrikultura sa Subic. PCG rumesponde sa naganap na chemical spill sa Batangas. Amerikanong bumastos sa immigration officer, hinarang ng BI na makapasok sa bansa. Lineup para sa second round ng FIFA Quali Tournament inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.